Magmula sa sinabi ni Lebron sa isang interview na nagdulot ng pagkagalit ng buong syudad ng Hong Kong sa kanya, hanggang sa pantitrip ni Shaquille O'Neal sa isang fan na may hindi normal na kondisyon, ay ito ang mga NBA players na nawalan ng milyon-milyong fans. All you want, we encourage that. This is just plain stupidity. Somebody pouring some popcorn and any athlete being Westbrook or whom. Simulan natin kay Rudy Gobert dahil ang player na ito ay may ginawa na nagsanhi upang siya ay maging most hated person sa Amerika. Noong 2020, nang magsimula ang pandemic, ay nakaisip ng trip itong si Rudy Gobert at ito nga ay ang pagpunas ng mga kamay nito sa lahat ng mga mikropono sa isang press conference. At sa sumunod na araw ay nalaman ng mga tao na nagpositibo si Rudy at napilitan ang NBA na suspindihin ang mga natitirang season. At nang malaman ito ng mga tagahanga ay pinagtulungan nila si Rudy sa Twitter. Sinisisi nila ito sa pagsasara ng liga dahil sa ginawa nitong paghawak sa mga mikropono. Loko ka talaga, Rudy. Malamang pati si Adam Silver ay hindi natutuwa sa ginawa mo. Ibahin naman natin ang kwento ni LeBron James dahil ang player na ito ay ginalit ang buong syudad ng Hong Kong. Yes, tama ang narinig mo. April 3, 2019, ipinakilala ng gobyerno ng China ang isang bagong batas na nagbibigay sa kanila ng higit na kapangyarihan sa mga mamamayan ng Hong Kong. October 1, ang protesta ay nagkalat sa buong Hong Kong dahil na rin sa pagsalungat sa bagong batas. October 4, nagpa siya ang executive ng NBA na si Daryl Morey na i-tweet ang kanyang pagsuporta para sa mga nagpoprotesta sa halip na sa gobyerno ng China. Ito ay isang malaking problema dahil ang gobyerno ng China ay responsable para sa higit na $500 million na sponsorship sa NBA taon-taon. At pagkatapos makita ang isang NBA executive na pumanig laban sa kanila, ay agad-agad nilang binawi ang lahat ng kanilang mga brand deals. At dahil dito ay hiniling nila na magbigay ng komento si LeBron sa nasabing sitwasyon dahil na rin siya ang mukha ng liga. At sa halip na magpakita ng suporta para kay Daryl at sa mga nagpoprotesta, ay ito ang kanyang sinabi. I don't want to get into a word or sentence feud with Daryl, but I believe he wasn't educated on the situation at hand. Social media is not always the proper way to go about things as well. Even though, yes, we do have freedom of speech, but there can be a lot of negative that comes with that too. But that's just my belief. Kung naipaliwanag lang siguro ng maayos ni LeBron ang tweet ni Daryl, ay posibleng maintindihan pa ito ng gobyerno ng China. Ngunit ang mga mamamayan ng Hong Kong ay tila galit at dahil sa isang statement na ito ay nawalan si LeBron ng milyon-milyong mga fans. And people stop burning his jersey. Like, I run a social media page, people send me like video. They start burning LeBron jersey just because of his speech. Hong Kong people are really suffering right now, and now you come up with speech like that. We are angry. We are very angry with that. Ang hirap naman nun, di mo talaga alam kanino ka ba papanig. Sa susunod naman nating kwento, ay pag-usapan naman natin si Charles Barkley. Simula nga nang maging analyst si Charles Barkley sa NBA, ay may isang bagay itong ginagawang katatawanan. Yan nga ay ang mga babae sa San Antonio. I miss San Antonio, one of my favorite cities. Why you like San Antonio? Oh, man. Oh, them big old women down there. Oh, why? That's why them big old women be eating those churros. Double fist. Oh, they be double fist no churros, man. What they need, Chuck, they need big draws. They eat them big old bloomers. I bet you couldn't do that to them big-ass women in San Antonio. Oh. And they want me to apologize. That's not gonna happen. What they want you to apologize for? Me joking about those big old women down in San Antonio. Tuwang-tuwa nga dyan si Barkley, pero ang hindi niya alam ay may isang malaking grupo pala ng mga kababaihan ang hindi natutuwa dito dahil noong 2019, isang reporter ang nag-viral matapos nitong punahin si Charles Barkley sa Twitter dahil sa ginawa nito. At dahil nga doon ay maraming tao ang nadismaya matapos malaman ang ginawa ni Barkley. Kaya naman ang TNT ay pinagpahinga muna si Barkley at sinabing ihinto na ang katatawanan ng ginawa nito sa mga babae ng San Antonio. Pero si Barkley ay hindi pa rin tumigil at sinabi ito. They won't even let me talk about San Antonio anymore. You know, when I'm always talking about them big old women down in San Antonio, they're like,
Charles, we got one lady wrote an article. I'm like, we've been having fun with this for probably 10, 15 years. and everybody's trying to get everybody fired, and it really sucks. Ang tindi mo, Charles. Iba ka pala mag-trip. Pag-usapan naman natin si Kevin Garnett dahil kasuklam-suklam ang sinabi nito. At dahil dun, hanggang ngayon ay may mga iilan pa din ang galit sa kanya. Noong 2010, ang Celtics ay nakaharap ang Pistons at sa fourth quarter, nakipagbantayan si Garnett kay Villanueva, isang manlalaro na may pambihirang sakit na tinatawag na alopecia. Pinipigilan nito ang pagtubo ng buhok at kahit alam ni Garnett ang tungkol sa kalagayan ni Villanueva, sinabihan niya pa rin ito ng isang napakasakit na trash talk. Sinabi ni Garnett sa kanya na mukha daw siyang cancer patient at nang mag-tweet si Villanueva tungkol sa sinabi ni Garnett pagkatapos ng laro, ang insidente ay naging national headline. Nagalit ang mga fans sa buong mundo at napilitan si Garnett na respetuhin ang mga milyong-milyong tao at nag-iwan ito ng permanenteng mancha sa kanyang reputasyon. Sa susunod na kwento, ang ginawa naman ni Shaquille sa isang fan ang nag-iwan ng pangit na marka sa kanyang reputasyon sa buhay. Noong 2014, si Shaq ay nag-post ng isang picture ng kanyang sarili na pinagtatawanan ang lalaki na si Jamel Benyon at akala ni Shaq ay nakakatawa ang post na ito, pero nang makita ito ni Jamel ay nasaktan siya ng sobra dahil lumalabas na mayroon siyang isang pambihirang kondisyon na tinatawag na ectodermal dysplasia na naging sanhi ng pagkabuo ng kanyang mukha abnormally. Kaya pagkatapos mag-viral ng larawan ni Shaq ay isang istasyon ang sumubaybay kay Jamil para sa isang interview at ang sinabi nito ay nakakadurog ng puso. I was kind of hurt because I look up to him. You know, I watched Shaq play basketball his whole season, so I'm like, why he making fun of me when he's supposed to be this Roma? Nang makita ng mga tao ang panayam na ito, sinimulan nilang i-bash si Shaquille O'Neal na sinasabing ang kanyang post ay nakakasakit na dapat siyang mahiya sa kanyang sarili at humingi ng tawad sa lalaki. At kahit nakipag-ugnayan sa kanya si Shaquille para humingi ng tawad, pero ang damage sa lalaki ay nangyari na. Minsan din talaga ay sumusobra tayo sa biro. Sa huling kwento natin, nabawasan si Kyrie ng mga fans at ng $1,000,000 dahil lang sa one shot na ayaw niyang gawin. Noong September ng 2020, isang ulat ang lumabas tungkol kay Kyrie. Siya daw ay hindi pa nababakunahan at ito ay big deal dahil kung hindi nabakunahan si Kyrie ay hindi siya papayagang maglaro sa mga home games sa Brooklyn. Kaya naisip ng mga tao na kalaunan ay magpapabakuna rin si Kyrie at makakabalik ito sa paglalaro. Ngunit noong October ng 2021, nagulantang ang lahat dahil naglabas ang Nets ng pahayag na nagsasabing hindi papayagang sumali si Kyrie sa anumang team activities hanggat hindi ito nagpapabakuna. At bilang tugon, nag-live si Kyrie sa Instagram para sabihing hindi pa rin siya nagpapabakuna na nagdulot ng ganap na kaguluhan sa buong bansa. This is some of the stupidest nonsense I've ever seen. I would go upstairs and say, get him up out of here. Get his ass up out of here. Kyrie Irving is not a victim. Being unvaccinated does not make him a hero. You can mess up your money, but you're not messing up our money. That is correct. It's simple as that. Retire. Retire then. Ang NBA media, national news outlet at mga fans, ang lahat ay galit kay Kyrie to the point na kahit ang NBA commissioner ay nagpakita sa live TV at sinabi kay Kyrie na magpabakuna. He needs to get vaccinated. Ngunit hindi pa rin siya nakinig at dahil dito, nawalan si Kyrie ng $17 million na sweldo dahil sa hindi paglalaro at lubos din itong ikinagalit ng mga tagahanga niya at lumalabas na hindi kinuha ni Kyrie ang $100 million na 4 years extension sa Brooklyn para lang manatiling unvaccinated.